Bumigay ang kawayang tulay sa Caraga, Davao Oriental sa kasagsagan ng bagyong Kerubin kahapon. Isang estudyante ang tinangay ng agos at napadpad sa mababang bahagi ng ilog. Buti nakaligtas siya at ilan pa niyang kasamang estudyante at guro. Kwento nila, normal pa ang agos habang papasok sila sa paaralan pero habang tumatawid, biglang rumagasa ang ilog. Ang mga pagulan sa Mindanao, epekto ng bagyong Kerubin na isa na lang low pressure area. Sa forecast ng Pag-asa, magiging maulan pa rin ang Eastern Visayas sa susunod na 3 araw dahil sa interaksyon sa shear line. Shear line din ang magpapaulan sa Bicol Region habang amihan ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Pinakakasuhan ng House Quad Committee ng Crimes Against Humanity sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at iba pa. Kasunod yan ng mga pagdinig sa war on drugs na nagpakita raw ng mga pang-aabuso umano noong administrasyong Duterte. May report si Rafi Tima. Crime Against Humanity, yan ang nirekomenda ng House Quad Committee na ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Tulad yan ng reklamong isinampa sa International Criminal Court. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debol Sinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ang ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang isusulong, kabilang ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Agad inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom na ipapadala raw sa appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, haharapin niya ang kaso oras na maisampa. Tingin niya hakbang ito para i-demolish o siraan siya. Mensahe niya sa Quadcom, Merry Christmas pa rin daw. Para kay Senador Bongo, ipapaubayan na lang niya ito sa korte. Hahayaan daw niya na taong bayan ang humusga. Sinisika pa naming makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ang mayor ng Pandi, Bulacan at 2 iba pa dahil sa kasong rape na isinampa noong 2019. Inimbita raw ng alkalde sa kanyang bahay ang biktima para mag-inuman. May report si Oscar Oida. Karapatan niyo pong magsiwalang kibo at magkaroon ng patnubay ng isang pinagkakatiwalang abogado. Pagkatapos ng Christmas party, dinakip na mga tauhan ng Northern Police District Special Operations Unit sina Pandi Mayor Enrico Roque, Councilor John Rojas at isang tauhan ng munisipyo ng Pandi, Bulacan. Sabisa yan ng warrant of arrest na inilabas ng Caloocan RTC para sa kasong rape. Maayos na sumama ang alkalde. Taong 2019 nang ihain ng reklamong rape. Sa salaysay ng complainant, inaya raw siya ni Mayor Roque sa kanyang bahay para mag-inuman at nang malasing, doon na umano siya pinagsamantalahan ng 3. Inakusahan po yung 3 suspect natin ng 2 counts of rape. Tapos nagkaroon ng probable cause kaya si Judge Maria Ruena Bialago Alejandro naglabas siya ng warrant of arrest. Nakakulong sa NPD Custodial Facility si Mayor Roque. Ayon sa isa sa kanilang mga abogado, hindi muna sila magkokomento. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napagtripan umano at ginilitan ng lasing ang isang lalaki sa isang videokehan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa mga pulis, mag-isa lang ang biktima ng lapitan ng 2 tao mula sa kabilang table pero umalis din. Pagbalik ng isa sa kanila, hinampas daw nito sa semento ang isang bote at ginamit para gilitan ang biktima. Di patukoy ang motibo sa krimen lalo't wala raw nangyaring pagtatalo. Nagpapagaling pa ang biktima.
Tutulong daw ang may-ari ng videokehan sa bayarin sa ospital. Ipagpapaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma sa panukalang 2025 National Budget. Lalagdaan niya dapat yan sa Biyernes pero iniurong muna ito para mas masinsin daw ng Pangulo ang budget. Di pa raw nila maanunsyo kung kailan ito pipirmahan pero kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may mga item at probisyon na ibivito ng Pangulo para sa interes daw ng publiko at para masunod ang fiscal program at batas. Wala naman daw pagalma ang mga lider ng Senado at Kamara dahil bahagi raw ito ng proseso. PhilHealth tiniyak na tuloy ang pagbibigay benepisyo kahit walang government subsidy sa 2025 proposed national budget. Ayon sa PhilHealth, bukod sa tataasan ang mga sasagutin sa pagpapagamot ng mga pasyente, may parating ding 12 bagong package. Mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan ininspeksyon. Binabantayan daw ng PNP ang mga smuggled na paputok o mga illegal na ibinibenta online. 6 na natitirang kaso laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos at iba pa kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund ibinasura ng Sandigan Bayan. Dahil daw yan sa inordinate delay ng mga pagdinig, nalabag sa kanilang karapatan para sa mabilis na paglilitis. Bigo raw ang prosekusyon na maglahad ng mga ebidensya at testigo mula ng isampang kaso halos 4 na dekada na ang lumipas. Tumanggi muna sumagot ang Presidential Commission on Good Government na apela raw sa Sandigan Bayan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Punong-puno ng emosyon ang muling pagkikita ni Mary Jane Veloso at ng kanyang pamilya matapos ang kanyang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Pinayagan silang sama-sama magdiwang ng Pasko. May report si Joseph Moro. Matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia, muling nakasama ni Mary Jane Veloso ang kanyang mga anak. Bumuhos ang luha dahil sa pananabik sa yakap ng isa't isa. Dumating rin ang iba pang kaanak ni Mary Jane at nang makita ang kanyang mga magulang di matapos-tapos ang yakpan na tila pambawi sa mga taon ng pagkakawalay. Sa koreksyonal sa Mandaluyong na sila nag-reunion. Pagkalapag kasi ni Mary Jane sa bansa, di niya agad nasilayan ang pamilyang maagang nag-abang sa airport. Hanggang tanaw lamang ang kanyang mga nananabik na magulang habang isinasakay siya sa SUV. Bakit di nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Basta mahalaga po sa akin. Makita ko mayakap ko, okay. Kaya sa koreksyonal na sila muling nagkapiling. 5 araw iko-quarantine si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center ng koreksyonal bago ilipat sa regular na selda. Pinayagan silang sama-sama magdiwang doon ng Pasko. Bago makauwi sa Pilipinas, nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya kasama ang gobyerno ng Indonesia at Pilipinas. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini. Di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Maraming salamat po. Nagpaalam din si Mary Jane sa mga kaibigan niya sa Indonesia, pati sa mga tumulong sa kanya at naging pamilya niya habang nakakulong. Pasado 1:00 ng madaling araw nang ibiniyahe si Mary Jane mula Indonesia at matapos ang higit 3 oras nakauwi na siya sa Pilipinas kasama mga taga-NBI, Bureau of Corrections at Immigration. Pero kahit di nakaposas, person deprived of liberty pa rin ang turing kay Mary Jane. Sumailalim siya sa booking procedures at mugshot. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, may 2 paraan para makalaya si Mary Jane. Una, ang parol na naibibigay sa may magandang record habang nakakulong at sa pagkwenta ng Good Conduct Time Allowance sa GCTA. Pero mas mabilis na paraan daw ang executive clemency na tanging Pangulo ang pwedeng magbigay. Kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masi-single out. Wala pang desisyon ng palasyo kung mabibigyan si Mary Jane ng executive clemency.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamarilang isang lalaki ngayong mismong araw ng kanyang kasal. Ayon sa mga pulis, kasama pa ng biktima ang kanyang live-in partner nang lapitan at pagbabarilin ng isang lalaki sa Lawag City, Ilocos Norte. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo at pagkakakilanlan ng suspect. 11/10 rating. Good, solid at well-produced drama. Well-written movie. Ilan lang ito sa positive reviews na nakuha ng Metro Manila Film Festival 2024 entry ng GMA Pictures na Green Bones. Ang special screening, pinangunahan ni GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, iba pang opisyal ng Kapuso Network at Columbia Pictures. Present pero hindi mo na ito pinanood ni Dennis Trillo dahil sabay daw silang manonood ng misis na si Jenilyn Mercado sa December 20 premiere night. Heart Evangelista, may bonggang Christmas party sa kanyang team. Cash at massage chair na mahigit kalahating milyong piso ang halaga ipinamigay. At South Korean Oppa Kim Son-ho, aalis ng kanyang agency na Salt Entertainment. At napapabalitang lilipat sa agency ni na Song Joong-ki at Kim Ji-won. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang araw matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Vanuatu, hindi bababa sa 14 ang naitalang patay. Pinabagsak nito ang maraming gusali. Ilang sasakyan ang natabunan. Patuloy ang paghahanap sa iba pang posibleng natrap. Isang kotse naman ang bumangga sa glass wall at dumiretso sa swimming pool ng isang fitness center sa California sa Amerika. Lumubog ang kotse sa pool. Walang nagsiswimming nang mangyari ang insidente. Sa tulong ng rescue team, napalutang ang sasakyan. Nagtamo ng minor injuries ang driver. Isang linggo na lang, Pasko na, nagbigay liwanag ang mga float sa UP Lantern Parade. Jet ski naman ang sinakyan ng Santa Claus sa Brazil sa pamimigay ng regalo. May report si Mark Salazar. Maliwanag, makukulay at may kanya-kanyang ipinaglalaban. Muling bumida ang mga float ng mga iskot-iska sa 2024 UP Lantern Parade sa Diliman, Quezon City. 26 na lantern ang nagtagisan. Maliwanag na rin sa Matnog, Sorsogon ngayong pinailawan na ang giant Christmas tree sa munisipyo. Namumutiktik sa dekorasyon ng booth ng mga departamento ng LGU. Sa Midsayap, Cotabato, bukod sa giant Christmas tree, nagliwanag din ang buong gusali ng munisipyo. Ngayon tamo, Merry Christmas! Tinawag namang most Christmassy house in Bohol ang bahay ni Mrs. Mila Lim sa Tagbilaran City. Mula labas hanggang loob, tad-tad ito ng decor tulad ng animated Christmas village. Sa Mutsari ang mga Santa Claus, may giant, may musikero at may nagpaparachute. Pero ibahin ninyo ang Santa Claus sa Brazil. Hindi sleigh, kundi jet ski ang sinakyan para makapaghatid ng regalo sa mga bata. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.